Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Yes! Welcome mga kakwentuhan sa ating 5th episode. At syempre ang podcast po na ito ay hatid sa inyo ng ang Provincial Government of Palawan headed by our beloved Governor Victorino Dennis M. Socrates. Yes, thank you Gov and happy Women's Month! Happy Women's Month, Chin. At Thank sa lahat po ng you. mga nanay, tita, at syempre yung mga lola natin, mahal na mahal natin yan. At sa lahat po ng mga kababaihan, lalo na binabati ko ang aking may bahay na Happy Women's Month Yes. sa mga oras na ito at sa buwang ito. Sinurrender mo na ba yung rights mo sa business mo? No choice tayo dyan. All year round nakasurrender, no? Yes. At eto nga no, bakit nga ba meron tayong selebrasyon? Bakit nga ba pinahahalagahan natin ang mga kababaihan? Chin, bakit nga ba meron tayong Women's Month celebration every month of March? Actually, naririnig natin yung biro-biroan minsan, di ba, na bakit may Women's Month? Bakit walang Men's Month? Ganito po kasi yan, mga kakwentuhan, no? We live in a generally patriarchal society. So, it sounds highfalutin, no? Wow. Patriarchal Oo, society. medyo mabigat yun. Oo. Pero, mga kakwentuhan, it simply means that there is a male-dominated power structure sa ating lipunan. It means that the man has power over women. Ganun yung parang structure sa ating lipunan. But going back sa history, mabanggit ko lang, ang Pilipinas actually is a very equalitarian society back in the days, bago dumating yung mga Espanyol. Pero yun nga, we were influenced by the Spaniards, yung mga sumakop sa atin, Americans, and doon na natin na-adapt itong patriarchal ideology. That's right, for the longest time, talagang when it comes to rights, when it comes to your voice, di ba? Kumbaga, may limitation. Kung minsan, before, wala pa nga talagang voice. Hindi ka pwedeng, kung may mga limitations, no, to voice out your issues, your concern in particular. Oo. So, at syempre, nandyan din ang ilang mga batas sa Pilipinas, ng ating mga, kumbaga, nagbibigay ng lakas, no, sa boses ng mga kababaihan. Meron tayong RA 9262, yung yan. anti-vowsy. Oo. Isa ito sa malakas na batas na kung saan ay pinaiiral ng bansang Pilipinas na protektahan at syempre pangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan. Lalo tigit yung, alam mo yun, when it comes sa violence, kasi ang hirap na wala naman talagang laban yung kababaihan no, compare doon sa mga kalalakihan. Diba? And nandyan din yung bawal bastos law, no? Nasa Yes. RA 11313. And Recently lang yan, no? Nung 2019 lang yun na isa batas. Oo. And nung pala, yung anti-vowsy natin, na naipasayahan nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, our second female president, di ba? And kaya pala tayo nagdiriwang talaga ng Women's Month, ay sinusuportahan yan, minamandato yan ng ating batas no, sa Proclamation 227 Series of 1988. Yan naman, pwede na tayong mag-law. Nakapag-research ang partner. Ibang level. Oo, yung 1988, yan yung kapanahunan naman ni President Corazon Aquino, our first female president. And sa Proclamation 224, nandyan naman nakapaloob yung pagsa-celebrate natin ng Women's Day. Yung March 8, di ba? Nag-celebrate tayo dito sa Capitol. Kapitolyo. Alam mo, kaya napapansin niyo yung aking partner ay nakasuot ng purple, symbolizes the femininity. Ayan. Yes, correct. So, maganda ang kulay na ube. Ang ganda rin ng kulay mo. Keso. Bagay na bagay sa mainit na panahon. Correct. Well, Gusto niyo bang mag-ube? Keso ice cream dyan. Pag-usapan natin ang theme o yung tema ng Women's Month celebration ngayong taon. So, sinasabi dito, lipunang patas sa bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan patutunayan. So, napakaganda. we all know, no, for the longest time, no, for the past years, marami na napatunayan. Sabi nga natin, may first president, second president ang Pilipinas. No? Sa mahabang panahon, talagang lalaki lang ang namumuno. No? Sa mga history natin, sa kasaysayan natin, hindi pwedeng babae. So ngayon,
malayo-layo nang narating ng Pilipinas Correct. when it comes to women empowerment. Oo. So, lipunang pata sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Tunayan. So, ibig sabihin, there's something more no, na pwede pang Ipakita. ng mga Correct. kababaihan. So, Tama yan. Actually nga dito sa Capitol, ang dami na ring female department heads, Yes. di ba? So nakakatuwa yun. And talagang dito, sinasabi natin, lipunang patas. Ang ibig sabihin natin dito, mga kakwentuhan, ay nabibigyan natin ng equal opportunity yung mga kababaihan to earn, to learn, and lead. Di ba? Ano naman yung sa yung patutunayan ang kakayahan ng mga kababaihan? Yes, that's right. Yung kakayahan ng kababaihan patutunayan, kaya ang sinasabi natin, there's something more na pwede pang ipakita, pwede pang ipagmalaki, at higit sa lahat, kung pwede pang patunayan. So, dito sa atin, sa Pilipinas and sa Palawan, marami tayong mga boses na kung saan ay talagang inilalaban nila yung karapatan ng mga kababaihan. So, when we say kakayahan ng kababaihan, maraming kaya. Si China ay maraming pwedeng gawin. At higit sa lahat, minsan binibigyan din natin ng importansya yung mga nanay na katulad ni Chini na kumbaga kung titingnan talaga natin technically yung effort ng mga kababaihan, may mga times din talaga na hindi kayang gawin naming mga kalalakihan yung kayang gawin ng mga kababaihan. So it's your time, it's your month to shine, so maraming salamat sa effort ng mga women. Pero alam mo, hindi lang din talaga tuwing March pinapahalagahan at tinataguyod ang women empowerment, no. Salamat sa ating Magna Carta of Women, Yes, that's na right. ang RA 9710. Dahil diyan isinusulong yung women empowerment nga, no, na nakaugnay din sa tema, yung overarching theme natin for Women's Month. It's the yung We for Gender Equality Yes, and Inclusive Society. Yes. So yung We Inclusive na dyan, siya. yung We, it stands for, W stands for women, and the E stands for everyone. Kasi hindi lang naman ito laban ng mga kababaihan. So maganda meron tayong collaborative effort for a gender inclusive society, di ba? That's right. When you say inclusive, kumbaga, lahat is kasama, lahat is kasali. Hindi na papag-iwanan. Hindi na pag-iiwanan. So, no one should left behind dito sa ating bagong lipunan. So, again, maraming salamat sa lahat ng mga kababaihan. Lalo tigit yung ating mga leaders, no? May mga senador tayo ng mga babae, may mga cultural worker tayo ng mga babae. At iba rin kasi sabihin natin, iba rin kasi yung taste, iba rin yung, kumbaga, iba rin yung kalingang babae, di ba? Kumbaga, pag may babae, may magbabalanse eh. Katulad niyan, di ba, sa pamilya, syempre, kailangan may nanay, may tatay, mababalanse ang lahat. So, maraming salamat. Kaya nga, tama yung sinabi mo kanina, no? Malayo pa, pero malayo na. So, Yes, malayo that's na ang right. narating natin in terms of women empowerment. Pero alam mo, nakakausap natin yung ating mga God monitors, and nakakwento nila na in rural areas, hindi pa rin nawawala, hindi pa rin nababasag yung pagdating sa livelihood, lalaki dapat ang Yes. pinapadala. Kasi, halimbawa, dito sa mga people's organization na nabuo ng ating community-based gender and development program, yung CBGAD na tinatawag, napansin nila na minsan pag mag-organize sila ng people's organization, intended for women, pero pinapadala ang representative pa rin men. So, kaya nga yung make-up ng ating PO or people's organization ay 70% women, 30% men pa rin nagre-represent. Pero syempre, ang ating CBGAD, ini-encourage pa rin nila na talagang dapat yung kababaihan yung naroon. Yes. Para magkaroon ng karagdagang kita para sa pamilya naman. Yes, that's the reason why ang provincial government, through the effort ng ating mga offices, no? Of course, ang ating minamahal na Governor Dennis Socrates, ay may mga programs, no, na tumatalima doon sa pangangailangan ng mga kababaihan. So marami ho tayong mga programa, projects, na kung saan ay binibigyang importansya yung kababaihan. Sabi nga natin, binabanggit natin, hindi pa rin nawawala yung traditional na Gender set roles. up Oo. sa mga far-flung areas, sa mga barangay at munisipyo ng lalo na ang laki ng Palawan, di ba? Kaya dapat imulat natin sila. Yes, so And ang ganda nga pala, kasi ang
ating government, ang provincial government of Palawan, may long-term and short-term programs para sa ating mga kababaihan. So, i-share natin sa kanila, ano-ano na nga bang mga programs and projects yung nagmaterialize na doon sa mga barangay na kung saan ay na-enjoy na ng ating mga kababaihan doon sa mga munisipyo at barangay. Oo. So, aside from that, meron ng mga na-launch, may mga na-ilunsad na tayo mga programa, meron pang mga ilulunsad pa. At higit sa lahat, meron din pang plano pang paspalakasin pa. Oo. So, i-share natin, Chin. Napakaganda. Meron tayong mga activities and Oo. programs for this month na pangungunahan niya ng Gender and Development Office. Magandang umaga sa salamat ating po. mga kaibigan dyan sa Gender and Development Office. Thank you. Kasi siksik, liglig at umaapaw ang mga activities ngayong March para sa mga kababaihan. And ito ngang nakaraan, nandyan sila sa Rojas. They conducted training para sa mga kababaihan na ano rin sila, mga barangay God monitors. So, nagpa-training dyan ng processed food by sugar concentration. Kumbaga, ito yung mga minatamis. Yeah. Processed food by sugar concentration. Nakagawa sila dyan ng iba't ibang products like mango jelly, mango jam, pineapple marmalade, coco jam. Dami! Ube. Pati, Ube and cheese. ube jam, pwede rin. Oo. And meron ding ginger sa labat. So yan, dahil natutunan yan ng ating mga barangay God monitors na kababaihan, inaasahan na sila naman yung magtuturo sa mga kabarangay nila. So ang ganda nung yung parang i-multiply yung kanilang Yes, that's kakayahan. At saka dagdag In-equip kita to, sila. diba? Dagdag Oo, kita to sa kanila. At maraming resources na pwedeng makuha doon sa locality nila. And aside from that, Chin, meron ding training on table skirting and setup. Kasi alam natin sa mga munisipyo, sa barangay, may mga activities and events yan. Hindi nawawala yung mga Women's Day, yung mga Senior Citizen Day, yung mga paliga sa barangay, yung mga Fiesta. Siyempre, ang aasahan lagi dyan, yung ating mga kababaihan. So, kaya, Correct. meron tayong program through the Provincial God. Meron silang program sa Kuya at Magsaysay. Ito po ay gaganapin sa March 19 to 22 na kung saan ay bibigyan ng training yung ating mga kababaihan dyan para sa table skirting at saka sa setup. Kasi very important din yung role ng ating mga kababaihan when it comes sa beautification ng venue, diba? Naturally creative Oh, yes. yung mga kababaihan and resourceful. Oo, nandyan din yung training on vegetable production. Vegetable production for women. Kasi for the past years, merong program na nilaunch ang Office of the Provincial Agriculturist natin, ating Provincial Agriculture. Meron silang, ang tawag dito, meron silang backyard gardening, itong FAITH, yung Food Always in the Home program. Ay, ang ganda niyan. So, ito ay tinuturuan sila na magtanim, na kung saan itong mga tanim na ito ay maaaring mabuhay doon sa mga likuran ng bahay, sa Oo. backyard nila, na kung saan yun ang magiging sustento doon sa mga pangangailangan, hindi lang sa livelihood pati sa nutrition program din. Correct. Makakatulong ito na kung saan ay mga masusustansyang pagkain na prutas, gulay, yung pwede maibigay ng mga nanay doon sa kanilang mga anak. Ang ganda niya, So, no? magandang programa ito ng ating Provincial Agriculture Office. Imbis na bibili pa sa palengke, ayan, pipitas ka na lang, di ba? Ang oo, yung galing. mga talbos ng kamote, alugbati, di ba? Kangkong, ganyan. Ang sarap, ang sarap. Kung pwede nga lang sana broccoli din Kasi ang mahal po ng broccoli sa palengke. Well, anyway, so marami po tayong mga programs and projects ng provincial government na patuloy na, tinutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababaihan. So, Bago tayo magtapos, ito napaka-importante kasi ihahabol nila for Women's Month. Yes. Itong CBGAD Livelihood Enhancement Program. Yes. Kung saan mayroong apat tayo na women's organization or sabihin natin people's organization na bibigyan ng cash incentive, cash assistance. 74 na mga kababaihan Yes. tatanggap ng 30,000 each. wow! Wow. 30,000 po Oh, ang napakalaking ibibigay ng provincial halaga. government. Opo. And yun nga, may hatian yan. Yung 4,500 from the 30,000 mapupunta sa kanilang organization. Parang tulong-tulong sila, bayanihan sila para makabuo ng pondo. And then, the 25,500 para sa kanila yon. Pero syempre, hindi lang nila ito basta-basta gagastusin. Ilalaan nila ito para sa something na mapapagkakitaan din para lumago. Yes. Diba? Napakaganda. Na Makagandang livelihood programa dahil maraming matutulungan at higit sa lahat, magiging sustainable yung kabuhayan ng ating mga kababaihan doon sa mga barangay. Oo, sa Dumaran pala yan. Kasi alam mo, nagpahayag ang bayan ng Dumaran na seryoso sila sa kanilang salt making
talagang tinataguyod nila yan. Kaya ito, yung mga women's organization na makikinabang nitong ibibigay na cash ay nakalaan yan sa kanilang kabuhayan na related sa salt making. Yes. So marami pa tayong mga activities and programs na talagang jump-pack ang mga activities and programs natin for this month of March para po sa Women's Month celebration. Hindi At pala mapapag-iwanan ng mga IPs. Ang mga IPs natin, ay meron din tayong programa dyan. Mga kababaihan natin. Alam mo, i-share lang natin, IPs. mabilisan lang to. Habang nag-celebrate din yung Women's Month natin ngayon for the March, di ba, meron din tayong Fire Prevention Month. Pero dahil nga sa mga naitatalang mga sunog na karaan, nagkaroon tayo ng bayanihan program dito sa Kapitolyo. So yung mga Naalala nag-donate ko yan. tayo ng mga damit. lumang damit na hindi natin ginagamit, na kung saan doon ay ibibigay natin sa mga nasunugan. Eh dahil nga napaka-generous ng ating mga kasamahan sa Kapitolyo. Kaya marami ho tayong naipon ng mga damit. Sumobra po. Sumobra. Ayan. Hindi po kumulang sumobra. Kaya yung mga sobra pong ito ay ibibigay natin o binigay natin doon sa mga katutubo natin doon sa Sofronio Espanyol. Ibibigay natin sa March 22 yan. O, abangan po natin yung mga kababayan natin sa Sofronio Espanyola. Yes. Especially sa mga doon katutubo doon. So, ang saya lang mapakinggan, China, kasi ang gobyerno, ang lipunan, at syempre ang Kapitolyo, ang provincial government, ay tinutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababaihan. So again, maraming salamat sa effort ng bawat isa. At hindi lang sana mag-end yung pagpupugay natin sa ating mga kababaihan this March. Sana lifetime yung ating pagbibigay-pugay sa kanila. Oo, kasi pa lang, 100 years ago, walang karapatang bumoto yung mga kababaihan. Noong 1920, walang right to suffrage in the US. Tapos dito sa Pilipinas, noong 1937 lang tayo, mga kababaihan nagkaroon ng karapatan na bumoto. So malayo na yung nararating natin. Salamat, nandiyan ang mga batas. And ano ba ang mga pa-hashtag mo dyan? Kaya ako may pa-hashtag din eh. Ikaw lagi muna sa hashtag. Sige, dahil buwan mo ngayon, ikaw munang mag-hashtag. Okay. Sige, ang hashtag ko, hashtag Eva, iba ka talaga. Wow. Iba ka talaga. Ibang level. Hindi natin kayang pantayin. Pero may hashtag for this episode. Salamat, Juana. Diba? Thank you sa lahat po ng ating mga kaibigan sa buong lalawigan ng Palawan at saan man po tayo naririnig at napapakinggan. Maraming salamat sa inyong patuloy at pagtangkilik sa mga programa ng ating provincial government. Hanggang sa susunod pa nating episodes at wag po kayong magsasawang suportahan ng ating Spotify program at syempre sa lahat po ng ating mga social media platforms, bisitahin, i-like at subscribe ang ating official Facebook page, ang PIO Palawan at iba pa nating mga social media platforms. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang mga episode sa ating programang Kwento Nating Kwentong Palawan. Sa bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Mabuhay ang mga kababaihan!